Yes, mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo meron kasi tayong nakitang comparison noong last year tapos ngayon. So, pag-usapan natin kung bakit nga ba bumaba itong ratings ni President Bongbong Marcos. So, syempre, unang-una, titingnan muna natin dyan, saan ba nagpa-survey? Yung SWS kasi na mababa daw ang ratings ni President Bongbong Marcos, napagtanto natin mga minamahal na nagpa-survey sila dyan lang pala sa area ng Mindanao. Alangan naman paboran ng mga taga Mindanao itong si PBBM, baluarte yan. Diba ng mga Duterte? Pangalawa naman, alangan naman magpapasurvey ka tapos yung kalaban niyang mataas. Diba? Very impossible yun. Na yung kalaban mo mataas tapos ikaw yung nagbayad ng survey. Malamang sa alamang, mataas ka. Ikaw nagbayad dyan Siyempre, as a survey firm, negosyo din yan. Ganito kasi yan. Bakit nga ba may mga survey? For example, si Mima. Meron si Mima gustong ipagawang batas. Pero dahil kulang nga ako sa suporta ng mga kongresista, kailanganin ko talaga ng survey. So, magpapakandak ako ng survey. So, ngayon, kapag yung survey na yun, tatanungin yung mga tao. Kapag gusto ng tao, tapos pinakita dyan, sa mga mambabatas, kailangan natin tong i-pursue kasi gusto to ng mamamayang Pilipino. Yan yung isa sa rason kung bakit mahalaga din naman ang survey. Pero pakatandaan ninyo mga minamahal, hindi lahat ng survey ay totoo. Pero ito yung napansin ko. 'Di ba? So may mga major factor din naman kasi kung bakit medyo mababa ng slight itong si President Bongbong Marcos. Pero hindi yung totally na sobrang baba. Alam naman natin yung totoo sa survey na yan na na-adjud naman talaga yung ratings ni VP. Dinala lang siya ng bayad di umano. Pero yun yung mataas yung survey, yung ratings, na in the first place, hindi ka nga palagi nandito sa bansang Pilipinas. Lagi ka nga nandoon sa ibang bansa nagdala mierda. Paano masasabing mataas yung survey mo? Now, here's the thing. Bakit nga ba, in my own analysis lang bakit nga ba mababa ang survey ni President Bongbong Marcos? Siyempre, di ba may ICI tayo, may fact findings tayo. Nabubulgar. Di ba? Yung mga public official nasangkot dito nga po sa corruption. Siyempre, kapag nabubulgar yung mga public official na sangkot sa corruption, magagalit sa presidente yan. Bakit mo kami tinitira? Parang sinusunog mo yung sarili nating tahanan. Di ba dapat tayo nagtutulungan tayo dito dahil para-paras tayong mga, mga public official. Dapat nagtutulong-tulungan tayo. Di ba? Ganyan. Hindi naman kasi ganun si PBBM. Di ba? Pag may nakikitang mali, alangan naman tulungan kanya. Hindi. Iko-call out ka ng presidente. Ngayon, pangalawa, bukod pa doon, napansin ko din naman kasi, hindi naman to sa pagbubuhat ng bangko kay former House Speaker Martin Romualdez. Nung si House Speaker kasi, yung former House Speaker, diba? Nung House Speaker pa kasi, itong si House Speaker Martin Romualdez, napansin ko na, strong yung bonds ng mga kongresista, 'di ba, ng House of Representatives. Iisa lang yung boses ng mga 'yan. So napansin ko nung medyo bumaba na itong si former House Speaker Martin Romualdez, medyo doon na nagkagulo ang ibang mga ang ibang mga representante na kung saan may mga hearings na hindi na natuloy, 'di ba? May mga hearings na binabalahura na lang, hindi na nabibigyan ng pansin. So, 'yan yung napansin ko. Actually, sobrang halaga ng papel ni ni former House Speaker Martin Romualdez kasi siya ang isa sa mga aktibo, mga minamahal na katuwang ni President Bongbong Marcos sa araw-araw, 'di ba? Na paglilingkod, pagtatrabaho sa administrasyon at napakalinaw po ng larawan na binibigay ni former House Speaker Martin Romualdez nung siya ay Speaker of the House. Kasi imagine nyo isang nagkakaisang executive, 'di ba? At legislative yung nangyari noon. Pangalawa, isang House of Representative na may hawak ng work and work attitude yung nangyayari at isang kongreso na consistent
ang kanilang member dito nga po sa suporta, sa food security, sa service at priority bills. 'Di ba? Ang nangyayari nung si former House Speaker Martin Romualdez ang Speaker of the House. Pangalawa, sa communication naman mga minamahal, very tawag dito, mayroong perspective, 'di ba? Yan po yung tinatawag natin dito na may key discipline. Ang messaging mga minamahal at direksyon ni former House Speaker Martin Romualdez nung siya ay Speaker of the House. So, meron pong nagkakaisang tono, meron pong nagkakaisang layunin. Pero nung napalitan po, itong si Speaker Martin Romualdez, medyo dyan na din po nagsulputan yung mga traidor, na gustong pumalit kay Speaker, tapos ngayon, dahil hindi nga sila nakakuha ng pwesto, ang ginagawa nila, tinitirada na lang nila itong si President Bongbong Marcos. For example, itong si Toby Tiangco, 'di ba? Na gustong maging speaker, pero nung hindi siya nakuwang Speaker of the House, ang ginawa niya, pag hindi mo yan tinira yung pinsan mo si Speaker Martin Romualdez, aayawan na kita, aalis na ako sa'yo, ayaw ko na sa'yo. 'Di ba? Pansinin ninyo mga minamahal, nagsisilabasan na yung mga tawag dito, yung may mga ganid sa kapangyarihan. So, nung nandun pa si former House Speaker Martin Romualdez, wala tayong nakikitang ganyan Kasi, to be honest with you all guys, nung impeachment, tawag dito, nung si Gloria Macapagal Arroyo, 'di ba? Siya yung kanang kamay ni former House Speaker noon, Martin Romualdez, 'di ba? Ano yung ginawa ni GMA? Naglilibot si Gloria. Oo. Nung naglilibot itong si Gloria Macapagal Arroyo, iisa lang yung tono nila na dapat daw mapabagsak itong si PBBM through impeachment. Buti na lang, naamoy ni former House Speaker Martin Romualdez. Nung naamoy ni Romualdez, mga minamahal, itong plano ni GMA, dinimute niya from Deputy Speaker, naging from Senior Deputy Speaker, naging Deputy Speaker na lang, hanggang sa nawalan na siya ng pwesto sa gobyerno. So, nakita ninyo yung naging ambag ni Speaker Martin Romualdez. Diba, sobrang strong. So, kaya yung mga, I don't really get the hate or the point ng mga kapwa ko influencer, especially nga po dito sa mga pro-government, na they always hate Martin Romualdez, na in the first place, di ba, kung meron namang ebidensya na nagpapatunay na magnanakaw sa kanya, bibitaw ako. To be honest with you guys, bibitaw si Mima Alicia kapag napatunayan natin na merong ginawang katarantaduhan si Speaker Martin Romualdez. Pero wala Even the ICI, walang nakita na itong si former House Speaker Martin Romualdez ay merong ginawang pagnanakaw or any katarantaduhan sa ating gobyerno. Kaya nga ipinasa na lang siya, inirecommend na lang siya, o dyan ka na lang sa ombudsman. Bakit dyan na lang sa ombudsman? Kasi wala nga pong nakita ni isang pieces of evidence na makakapagsabi na itong si former House Speaker Martin Romualdez ay merong ginawang pagnanakaw. Alagang-alaga kaya ni Romualdez yung mga kongresista na yan. Kung hindi dahil kay Speaker Martin Romualdez, makakakuha ba tayo ng almost 200 plus na boto ng mga kongresista sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? You know what, mga minamahal? Si Speaker po ang naging tulay. Sa Pangulo ng humigit kumulang 300 na mga kongresista, siya po ang nag-organisa, mga minamahal, lahat. 'Di ba? Kasi binubusog niya yan yung mga kongresista na yan 'di ba? Siya yung nagbigay ng signal ng political class kung saan papunta itong ating gobyerno. Nung panahon ng Quadcom hearing, natatandaan niyo mga minamahal, lahat tumaas. Tumaas ang bumaba lang yung ratings ng Senado. Kasi yung Senado kasi palpak puro mga buaya. Pero yung ratings ng President at ng House of Representatives ng mga kongresista, tumaas. 'Di ba? Bakit tumaas? Kasi malakas ang oversight. 'Di ba? O bakit tumaas? Kasi gumaganda ang check and balance. Mga minamahal, isang administrasyon na hindi natatakot sa investigasyon. So, hindi po aksidente, mga minamahal, ang quarter 4 ng 2024. Ano yung quarter 4 ng 2024? Ito 'yon. Satisfaction trust rating ni PBBM tumaas pa. December yan, 22, 2024. Hindi po yan aksidente. Mahigit kumulang
60% ang trust and satisfaction rating ni President Bongbong Marcos. At yan po ang epekto kapag ang isang magandang ahensya ng House ay gumagana at kaalyado ng Malacanang. 'Di ba? So tandaan natin mga minamahal, kung ako lang yung tatanungin, may point din naman na nung natanggal talaga, itong si former House Speaker Martin Romualdez, medyo naging, nawala kasi yung political operator, mga minamahal. Tapos tingnan ninyo, bumagsak pa ang alyansa. 'Di ba? 5 seats lamang sa 2025 election. Pansinin ninyo? So, medyo nawala ng strategy. Kaya kudos kay former House Speaker Martin Romualdez sa walang sawang pagtulong niya sa ating government. Hindi ko sinasabi na lahat yan ay tulong ni Speaker Martin Romualdez, pero may tulong Si Speaker, merong bitaw, merong diin. 'Di ba? So, kaya hindi nyo ako masisisi kung bakit ko sinusuportahan pa din itong si Speaker Martin Romualdez kahit pa yung iba nating mga kasamahan dyan. 'Di ba? Yung iba nga nag-aaway-aaway na. Si Takero, 'di ba? Nag-aaway sila ni BNK, 'di ba? Titirahan silang dalawa. Wala akong pakialam sa kanila 'Di ba kung ayaw ni BNK, kahit kaibigan natin 'yan, kay House Speaker Martin Romualdez, so be it. Hindi tayo maniniwala, may perspective yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi kami nababayaran. 'Di ba? May kanya-kanya kaming opinion at hindi nyo po pwede yung i-grounds na lang. Hindi nyo po pwede niyang i-maneuver yung opinion namin. Kung opinion ni BNK na ayaw niya kay Martin Romualdez, so be it. Kasi gato lang yung lumalabas Ayaw mo kay Speaker Martin Romualdez, para mo na din sinabi na ayaw mo kay PBBM. Diba? Kapag sinabi mo magnanakaw si Speaker Martin Romualdez, parang sinabi mo na din na magnanakaw si PBBM. Diba kasi ang puno ng lahat ng yan, si President Bongbong Marcos pa din. Parang sinabi mo na din ng magnanakaw, itong si PBBM, although may lilinawin ako sa inyo mga minamahal, hindi naman din lahat ng kilos ng ating presidente ay kilos ng buong administrasyon. Kasi mayroong iba na ito lang yung utos ni PBBM pero iba yung ginagawa. Lilinawin ko yun hindi dapat lahat ng katarantaduan ng ibang ahensya dapat i-reflect dito sa ating presidente. Malay ba na ang ating presidente kung yung mga pinagbibigyan niya ng magagandang trabaho, ng trabahong ito, tapos ang ginagawa, katarantaduhan pala. Hindi natin pwedeng isisi lahat kay President Bongbong Marcos. Pero ito lang yung punto natin dito. Nung nawala talaga, to be honest with you guys, yung political operator, yung strategist, parang napilayan si President Bongbong Marcos Kasi bakit nga ba nagbitaw si Speaker in the first place? Kasi gusto niyang bigyan ng way ang ICI. Nagkusa. Si Speaker nagkusa, mga minamahal. Diba? Alright, so kayo, ano yung masasabi niyo dito? Pero hindi ko naman sinasabi na give all the credits to to Martin Romualdez. Ang akin lang naman dito is may ambag. Maliit man yan, or sobrang liit, or maliit pa sa maliit, at least merong naging ambag si Martin Romualdez. And wag natin namang i-hate ang tao. 'Di ba? So, kapag hinate nyo si Martin Romualdez, parang hinate nyo na din si Mima, si Takero, si Speaker, si PBBM, 'di ba? So, give the benefit of the doubt. So, everyone is innocent. 'Di ba? Innocente pa yung tao. Pag napatunayan, ako yung magsasabi sa inyo, si Mima, aaraw-arawin, titirahin itong si Martin Romualdez. Ganun lang ka basic. Di ba? Anyway, yun lamang po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.